iba yung mga ka bibi sa unan. Ako yung sila one sleep, sila nga nang akong observation dito sa una ka bibi kay ganang ano ba, lang ko yun dito. Wala ko. Kay tagang sarap po na siya makagawas sa balay. Talaga kay wag gid siya baka nang grabe gid siya kakuan. Ginakuan gid siya na dili gid sa gawas. Pero salamat ko sa Ginoo nga lahi si Biboy sa una gamay ko karon kay paano siya ba active bitaw ang siya na nagpagamit sa simbahan kuan po nasa music team. So salamat sa Ginoo na ngayang kinabuhi pagamit sa Ginoo. Dili siya kanang typical ba nga mga anak sa pastor na badlongon bitaw. Kaya mas daghan ba ya anak sa pastor na badlongon kaysa sa kanang kuan. Kanang tarong yun ba. So salamat sa Ginoo na. So ako ang pagampo nga i-grant ni Lord ang desire sa imong heart. So pero una na ikaw po sa imong heart ang prayer nga ma-inline sa heart ko ni Lord. Prayer protection kanunay sa pagbiyahe o wisdom sa pagtrabaho na may mo kang blessing sa imong mga kaubanan diya sa imong gitrabahoan. So dalos tanan po good health po sa imong pamilya o provision sa imong pamilya. So once again, happy birthday po. So sa pagpadayon ako ang pamaagi sa pagdayeg sa Ginoo isang pagpaminaw, pagtuon sa iyang pulong. So natoy study bitaw sa mga scientists nga ilang gi-studyuhan kung pila ang maabot kung pintahon ang amount sa human body. Kaya ang atong body na may mga elements na ako'y kanang body parts nga mabaligya, di ba? Ginabaligya ba yan sa black market. Gi-studihan nila o niabot ni kantidad og $46 million. So sa ato 2 billion pesos tungkol sa Pilipinas. Nga no. So dili kayo man ba? Dili kayo na gyud ka kung tanaw na to ba sa valuable. Pero gitan-aw giusab nag-usab og study sila ang gipalalom pa gyud nila ang ilang kanang pagtuon ang giun sa pag-function sa brain sa tao. Nga dili mi gyud na walay makina nga makasundog bitaw. O giun sa pag-beat sa heart nga without kanang battery, without kanang gina-charge. Giun sa pag-function sa mata nga pinaka-advance compared sa pinaka-advance nga camera karon. Ginasalihan nila katulad itong brain nga maka-send o maka-receive og millions of signals every second kung giunsa na. So sa pagtuon nila ikaduha katong lalong nga pagtuon nila sa human body ilahang na nakita nga walay amount of money nga makabayad sa creation sa human being. Dili gyud nila masundog. Dili gyud nila ma-perfect ang pagbuhat sa human body. Walay amount nga pwede mabayad para mapalit ang tao giun sa pag-function sa different parts sa atong lawas. So nga na ato makita nga grabe ang kuan ba masterpiece gyud siya ang pagbuhat sa tao. Dili basta-basta. And ato makita dili basta-basta ang creation. Pasabot na mas labaw na dili basta-basta nga creator. Ato makita dira. And bisan og grabe kanindot ang pagbuhat sa tao, ang design sa tao, masterpiece. Pero daghan nga mga tao gihapon ang makalimot sila sa anong bitang word nila sila pinagbuhat. Hindi nila makita ang word nila. Tungod kay kanang mabaw lang kaayo ilang pagtan-aw sa tao. Sahay na yung mga higayon o mga tao nga nauna nila ano po dili
ko kuan tsuraan sa man dili ko talented ang ana ba nga mga una-una dili ko bright dili ko good enough wala man ko walay pulos sa ato pa makita nila ilang kinabuhi niya wala man ko pulos na tao nga gud madaghan nga mga tao ang nakauna-una ana o niabot na sa ilang una-una usahay niabot po sa point nga kanang worst na bitaw nga ilahang pasakitan ang ilang kaugalingon ilahan ng kanang magbuhat na sila butang na makakuan sa ilaha makadaot sa ilaha no na yung mga tao nga hindi sila satisfied sa ilahang lawas ilahang i-modify ta na mo ana tungaon nilang dila ang uban ay buslot diri po buslot i-modify nila ilang naong mo nila murag alien na ba so wala nila nakita ang worth bitaw sa tao o naapoy uban dili nila kasakitan nilang kaugalingon ang ilang kasakitan ang uban yan na ba tungod sa ilahang kanang nadak-an bitaw nga dili nila makita ang value sa human life o dili nila makita ang value sila kaugalingon o value sa ubang tao kung unsa ka presyo sa kinabuhi una na makabuhat sila ani nga mga bitaw o ang tunot dula ng tanan do ato tanawon ang Bible tungod ginasasala dunay nakapabuta sa mga tao nga makita nato nga we are made in God's image so instead of praising pagdaig sa ato ang creator ang ginahimo ang mga tao ilang gina-try pag-compare sa ilang kaugalingon sa uban gina-try nila og change ang ilang kanang image o ilahapon nga ginadaot sa unsa tong gihimo sa Ginoo mga ayo ang ilang lawas mo na nga ang birthday grabe gyud importante wala man gyud ni gisugo sa Biblia pero usa ni ka pamaagi nato nga pagpakita og pagdahig sa iya pinaagi sa pagpasalamat sa kinabuhi nga iyang gihatag sa tuwa nga makahatag reminder sa to ang kinabuhi mismo nga naa sa to karon is a miracle and it is also a masterpiece very valuable nga dili tungod sa kung unsay naa sa tuwa pero tungod sa ang pinakadakong rason tungod sa kinsa ang nagbuhat sa tuwa so karon nga gabi let us open our Bible in the book of Psalm 139 verse 14 or siguro naka-familiar na sa anin or ang uban memorize sa amin akong basahon sa New International Version Psalm 139 verse 14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Let's pray, Father God. Salamat once again Ginoo sa inyong mga mensahe nga imong gihatag karon. I pray Lord nga kini makahatag kanamo og encouragement nga amo jud ka nga dayon pasalamatan sa mga kinabuhi tungod kay ikaw man ang Ginoo nga nagbuhat sa mo o wala mi nimong gibuhat Ginoo nga basta-basta lang dili ang pagbuhat nimo sa amo is a masterpiece perfect and salamat ani Ginoo sa mga event like birthdays nga makapahinumdum sa amo hatag sa mo ang reminder nga ikaw gyud ang amo angay nga aniyan nga pasalamatan ito ang masentro Ginoo sa among kinabuhi dili ang mga kaugalingon so Lord uban nimi sa among pagpamalandong sa imong pulo karon kay ikaw ang gibalo among kini nga masabtan Holy Spirit pray in the mighty name of Jesus Christ amen so sa ato ang mensahe nga atong gibasa gaina sa atong masabtan diri nga gusto sa Ginoo nga siya gyud atong hinumduman ug ato ang dayigon sa tungod kay gibuhatan niya ingon diri fearfully and wonderfully muna ang gusto sa Ginoo nga siya gyud ato ang katagas tanan nga mga pagdayeg ug pasalamat o ang mga birthday mo God dili lang ni siya about sa mga ato ang kaugalingon dili siya about sa gift diba kay daghan nga mga tao madaot ilahang birthday kung hindi sila makadawat og gift
Di ba? Magkuan sila kanang mag-demand sila ba? Dapat may cake, dapat may gift, dapat may balloons, dapat may handa. Pero dili na mo iyo'y pinakasentro nganong mag-celebrate ng birthday. Secondary na lang ang mga butang. Ang pinaka-primary is about kanang looking up to heaven bitaw and saying, Lord, thank you for your life. Kaya nga nang pamaagi maka-dive ka sa Ginoo, sa imong Creator. Lord, thank you for kanang giving me life. Na naabot ko ani nga edad. Tumugi na ang pinaka-primary nga rason nga nung nag-celebrate of birthday. No, it's about realizing ang atong life is a gift from God. No, regalo siya sa kada tuig nga madugang sa atoa is another chance to know Him more. Another chance nga makaserbisyo pud sa uban. So, maghatag ko karon og duha ka mga punto on how should we respond to God who made us wonderfully. Una, live your life to praise Him. O live your life to praise Him. O si kaning psalmist diri si David, ingon siya, I praise you. Ang gidayeg ta ka Ginoo. Ingon siya diri tungod kay na-realize niya nga ang iyang kinabuhi is buhat sa Ginoo. Ato hinumduman nga si David kanang kung sa human standard perfect siya ba? O hari ko siya. Talented siya. Nya warrior siya, musician siya. Pero halos na sa iyang tanan. Makaingon ka nga, he's living a perfect life. O daghay mga rason nga pwede niya dahigon iyang kaugalingon. Pero sa iyahang sulat, sa iyahang kanta diri ingon siya nga, Lord, I praise you. Tungod kay ikaw gyud nagbuhat sa kuha. Wala ko naabot ani nga posisyon tungod sa akong pagpaningkamot, tungod sa akong abilidad. Kung dili na ako ani tungod sa imuha Lord, tungod kay ikaw mo'y nagbuhat sa kuha wonderfully. So salamat sa Ginoo nga kita pud ginapahimduman ta nga ang kinabuhi sa tao is a perfect kanang creation nga gikan sa Ginoo. Katong naka-remember ko atong Charlie Kirk bitaw. Usa siyang ginapaglaban kanang kuan siya pro-life siya. Against siya sa abortion. Kaya niingon siya nga usa siyang debate dito niingon siya nga ang walay there is no such thing as unwanted child. Niingon siya. Ang tanan naagyon nay plano sa Ginoo nga matao sa kalibutan. Na walay such thing daw as unwanted child. Tungod kay ang tanan tao ato makita is dili siya aksidente nga na tao sa kalibutan. It's all part of God's plan. Dili wala aksidente sa Ginoo. Ang tanan according gyud sa iyang plano. No, lagi siya control sa tanan. So atong makita diri nga gusto sa Ginoo nga sa panahon sa imong ani labi na sa birthday ato siyang hinumduman. Sige atong dayigon. No, dili kita ang madayeg. Say ang mga tao, daghan nga mga tao pag birthday na gani, it's all about me. No, siya gid ang sentro. Kasi ako gusto dapat mo ni. Nya puro kanang selfish things ba ang unahon. No, walay panahon sa pagsimba. Kuan gyud pag panahon sa kanang birthday, kaning birthday gyud kuan gini. Kanang buntagay gyud mi ani. Walay mahuli nga dili masuka. Ano ba? Oh, hubog gyud ni ron. Ano ba? Maglipay gyud mi, dapat malipay gyud ko karon nga adlaw kay birthday ko nako ni. Walay lugar nga anang masukok o masapot. Dapat malipay ko. Anang selfish nga murag maayo paminawan nga birthday nimo dapat malipay ka pero ang pinaka nindot gyud ana nga ang Ginoo gyud una nga malipay. Diba mo na gusto sa Ginoo by praising Him. Ang tanan natong ang atong itsura, ang ato ang tingog, ato ang talents, mo gikan gini sa Ginoo, mo nang dili pud gusto ang Ginoo nga atong i-compare atong kaugalingon sa uban. Okay, unique man ta. Naa siya kaya nga dili nako kaya, nako ko kaya nga dili niya kaya. So natay lahi nga mga abilidad nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Mo po na ako ang ganang motivation dito kay ay mga anak ko nakalinted kayo ba? Sige lang Lord kay ako na mabukod kaya nga dito niya kaya. So equal na gihapon mi. Yan ako ba? So muna ang gusto sa Ginoo
nga ato ang buhaton. Ikaduha, live your life to please Him. Una, to praise Him. Live your life to praise Him. Ikaduha, live your life to please Him. So, atong nabasa di kahina nga being one, we are made fearfully and wonderfully made. So, being wonderfully made, meaning na kay purpose na kanang bitong inventor, dili na siya magbuhat og butang nga walay pulos, di ba? Magbuhat yan sa butang naagi pulos, naagi siya gamit. How much more nga kita gi-create grabe ka kanang perfect ba, masterpiece ang pagbuhat sa tuwa, meaning wala ta niya gibuhat para lang kanang walay padulungan. So naagi tay purpose, and that is to please Him, to live for God. Atong kinabuhi siya gyud malipay. So atong rumduman mo sa Colossians, o na verse ito nga, whatever you do, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. So Colossians 3:17. So di mo dira. So tinuod yun nga sa tanatong buhaton, it is to please Him, para dayigon ng Ginoo for His glory. Mo gyud ang pinaka-purpose sa tao. Kung ang magkinabuhi ka, you should live to please Him, nga siya ang malipay. So dili kita mura ba kato akong expression kay ano, ang inventor mag-create siya para na gamit, labi na sa iya ha, sa nag-create. Wala siya nagbuhat anak para dili niya mapuslan o dili mapuslan sa uban. So yung anak ko ng Ginoo muna nga kung usa ang pag-create sa sa Ginoo, mo wala tong sundon. Kung mo na yung gusto sa atong creator, dili ta pwede magbuhat kung siya ato ang gamit. Ang inventor nag-invento og plato para buot niyan sa mga pagkaon. Dahil suso. Kanya karon ang imong plato itong baso. Ano lain kayo? Dito ka maghuwag kan unsudan. So dili sa pwede. Kanya ang plato mo ibutanin mo ko. Ito ka mag-inom. Walay lami, dili siya kuan. Wala siya nasunod sa unsay purpose sa inventor. Singon ana pud ta, ato ang life, no, daghan mga tawo nga wala na hiuyon ang ilang kinabuhi sa unsay purpose nila. So kita salamat po sa Ginoo nga nagaidan pud ta ba. And so it's also our part po to share sa ilang po nga mag-guide sila sa unsay tinuod nga purpose nila. Pero di na gyud ta makapugos no. Ato ang trabaho is to share sa ilang. Mura gyud na ato ang pinakamabuhat. Butang naatay control o wala tay control sa ilang decision sa kinabuhi. So again, ang gusto sa Ginoo nga ang ato ang kinabuhi magamit para malipay siya. Muna iyang gusto. O usa sa mga gusto ko sa Ginoo nga magamit atong kinabuhi to serve others, no? Sa atong parents, maging obedient sa imong parents. Malipay po ng Ginoo anak. Gusto sa Ginoo nga kanang nag-serve ka po sa community. Dili ka badong sa community. No, malipay po ng Ginoo anak. Kay kuman na ang second greatest commandment, no? To love your neighbor or to love your others as you love yourself. So, sa itong kinabuhi ka, ato ba ning nagamit sa unsay purpose ni Lord? Ato makaingon ba ta Ginoo? Thank you kay nang nagamit akong kinabuhi sa imong purpose. Thank you sa kanimo pag-create. No, makasulti ba ta sa paggaling ng anak? Ato bang ginapasalamatan ang Ginoo? Or niabot ba ang point nga atong gina-compare tong kaugaling ng Lord nganong i-create man kunin mo mamaot? Oh, di mo ko nimo i-create nga pares kagwapo kang piolo, ano ba? Naka-question naman na. Lord, nganong mo ko nimo i-create nga talented? Ano anong gina-compare nimo ba? Ako guilty po ko anak ay sulti po ko na sa una. Una ra ko to. Mag-self-pity ko ba nga? Lord, ngani mo Lord. Dili mo ko yung anak para sa ilahan, nag-compare ko ba? Pero dili siya dapat tungod kay ang gusto sa Ginoo kuan gyud ang gratitude, maging mapasalamaton ba. So kung naatay mga anak nga una-una
nga sa di taon na makapasalamat sa Ginoo kay anong nag-compare ta or natay mga pagreklamo sa Ginoo. Let us remember nga kanang gi-create ni Lord wonderfully good. Na wala gilali sa anak. Mao gina ang ginaingon sa Biblia. Created ka in God's own image. O wala na nagmatter sa imuha ability sa imong itsura. Ang pinaka nagmatter gyud sa imong paggamit sa imong sa naa sa imuha for His glory. Kaya kung saan man nimo ang drive daghan sa imong daghan kag abilidad pero wala nalipay ang Ginoo. Kaya tawag sa imo ana walay pulos. Useless ka. Kung wala nagamit sa iyahang purpose. Mo ko niya akong motivation ba Lord, okay ra ko bahala ko nga ning Ginoo para basta na ako sa imo nagamit ko sa imong purpose. So, mo ni ang pulong sa Ginoo o let us pray. Father, thank you Ginoo sa imong pagdasig sa mua o painumdom na imuming gihimo to nga kanang wonderfully and fearfully o imong gusto Ginoo nga tungod niini amo kang daigon pinaagi sa pagpasalamat labi na karon Ginoo among gina celebrate birthday ni B-Boy na nagapa-remind sa ano na grabe ka precious ang life para usikan o gusto nimo Ginoo nga gamiton namo ni even if short lang ang life namo sa kalibutan gamiton namo ni sa imuhang para sa imuhang kalipay Ginoo. Lord, tabang mi kanunay nga magiyang mi nimo nga pagkinabuhi mi for your glory. Mo gid ang purpose ng ibutang nimo sa mga sintas ng Ginoo. Ang goal namo is to worship and praise you Lord sa imong ginabuhi. Secondary na lang ang imong kaugalingon. Lord, tingnan na mo ginaampo, ginapasalamatan, ang ginadaay Ginoo. In Jesus' name, Amen. Karon ato na sa prayer request ang family. Unang-una, ang prayer request was sa B-Boy ko ang trabaho niya biyahe-biyahe dito po niya. Dahil sa una. So, sa diya ka ng parang magniharon tama na yung kontrata ilang trabaho parang maka-item siya ipo yung parang regular dahil sunod po nagbalang nilay na nga ang balay no 5 years na ba ang balay pero 80% na video hati wala pa na yung kasilya wala pa na yung kusina yan salog po wala pa mga or tawag ka na ba Right. pagkat na dito pero tatawin mo sa gawas mura kung ito wala pwede na mo ka pwede na mo ka matuloy mo matuloy na sila sunod kaalam ko din mo pag-prepare o dahil para-share sa tao na pwede adult mo dahil Kuan. Akong kuan. Kana may trabaho akong anak no. Ano na December ko ilahan. Yung akong dili pa sa Ginoo, dili man tingnan siguro na discontento ka no. Nangay ko sa Ginoo kana dili na siya para magamit siya sa simbahan tayo dili na may mga pulis, may mga kuan na ganit siya sa mga buluhaton. Pero kung unsay ka bubuton sa Ginoo. So, kuan naman na kami naman sa ato na kita na kung makatrabaho siya, kung maundang man siya dito, maunta na dili. Pero, kung ano ay may na naman daw sila ni Den daw kaso, apply daw sila sa kung next year, so, sa, yeah, pa sa Yusik. Anixo na na? Anixo. oo pa iligin nga Sa next year daw, pa-apply daw sila ni Sir kanang Ben diha. Silang tulo si Bimbim o si Imari. O si Bimbim na naman. So, Imari. So, ano lang, kasi iba sa Ginoo siyang life. Unta na, pwede lang diri para na yung mapuluwa itong simbahan, maka-apil siya makatabang. So, protection always. Kitatanan ang mag-pray ato sa Bustamante family. Tapos sunod si Celis family ang